akin lang pong paalala lang din ay yung sa ating project-based learning sa inyong project. Ang inyong pong project ay week 15 kasabay ng O6. Kaso hahanap pa ako ng time kung sakali. Mr. Corpus, makikipahanap po ng sked ng O1. Kakibigay ng sked ng O1 para alam ko kung anong oras ko kayo pwedeng papuntahin sa school para kung sakali para alam ko kung anong araw at anong oras kayo pwedeng pumunta ng school para mag-present kayo ng final project. Week 15 yon, so may face-to-face kayo talaga kayo nun. Face-to-face week nyo yun. Kasi ang O6 ay face-to-face din na. Paalala ko lang po ha, ngayon po ay week 13, tapos po week 15 ang presentation ng final project. So wala tayong klase sa week 15 ng yung unang meeting natin ha. Yung possible yung una o padalawa. Basta ang isang meeting doon ay wala tayong klase kasi magpe-present po kayo ng project nyo. Sisiguraduhin po na pag nag-present kayo ng project nyo, handa na ang proposal, ewan ko kung siguro pwedeng PowerPoint PowerPoint presentation. Hahanap din ako ng room, tapos magpe-present kayo. Criteria, siguro sasabihin ko sa Sunday. Yung technicality ng paper, sasabihin ko din sa Sunday. Gagawa pa ako ng parts ng paper. Yung mga parts na kinakailangan yung kasi i-document yun, diga? May introduction, may body, may conclusion. Parang ganun. Parang research paper din. Ilalagay nyo dun yung mga So ngayon po, magkaintindihan muna tayo ha, pati sa O6. Nasabi ko na naman na to sa iba niyong kaklase kanina, pero hindi pa siguro sa inyo nasasabi. So week 15 ang ating sa O6 wala kayong problema. Sa sked natin 'yon gagawin natin. Sa Sunday, next 'di ba, face to face tayo ngayong Sunday. Sa susunod natin, sa last nating face to face ay presentation kayo ng project. Kagaya ng sinabi ko din kanina, dapat po kinakailangan gumagana na ang inyong project and ready for the demonstration. Ready nyong i-demo na actual na gumagana at actual na nagbibigay ng input at output ang inyong device. At the same time, hindi lang dapat gumagana. Dapat ready din kayo kapag nagtanong. Pag may tinanong ako, dapat alam nyo din at kinakailangan nyo din yung masaulo or kaya alam nyo yung mechanism. Paano gumagana ang inyong device, anong parts, anong function, etc. Dapat alam lahat ng kagrupo ha. Mamimili ako ng mga tatanungin sa kada group. So, hindi laging pwedeng leader ang sasagot. So, dapat may mga groupings po. Sir, paano pag hindi nasagot ng member namin? Di ang mangyari, kabuuan yon nababawasan ko sa final project nyo. Lahat kayo damay. Lang naman. Diba? Pero, may individual pa rin tayo na grading, pero still, yung overall grade natin ay iisa. Kasi project-based yan eh. So, hindi pwedeng individual ang i-grade ko sa inyo dyan. By group ang grading dyan, parang sa laboratory. Okay? At the same time din po, may natitira pa sa ating isang lab 3 na lang. So, lab 3, magla-lab 3 tayo next week sa online week nyo ulit. Okay? So, O1 na, makikibigay ng schedule sa akin para alam ko. Kasi baka mamaya mapatawag ko kayo sa school. Pag natumawag kayo sa school, mamaya hindi natin makuha. Mamaya may klase pala kayo, mahirap. Kaya kinakailangan magklase. Sa mga may ka-group naman po na hindi nakaka-attend, kagaya ng concern ni Mr. Hernandez, titingnan natin kasi unfair naman talaga sa inyo dahil hindi naman, parang wala na yatang balak si Ansyoko na umattend ng klase natin. Pag ganun dapat nagsasabi na lang, parang hindi na namin kayo guys hinahanap. Di ba? Sir, ayaw ko na, hindi ko na po kaya subject niyo, babay na po. Hindi yung paghahanapin ninyo ang inyong professor. Sige, Miss Dimaano. Yon, bago tayo mag-start. Sir, question lang po. Nag-upload po kasi kayo ng activity 3 sa O6. Kaya kasama nga, po ba daw in-spill mo agad. Ay, sorry po. Okay, pero okay lang. Nagpapatanong po kasi. Ay? Pinapatanong lang po. Yung natutunan lang nila so far sa op-amp. Lahat. Kung ano yung So, naman. lahat po ng O6, sir? Lahat ng O6. Lahat. Okay po, thank you lahat po. Yun, sa communication yung papasok mo, di ba? In-spill mo na ang surprise, wala na, alam na ng O1. Sorry, sir, may nagpatanong po kasi. Okay, sige, okay lang. So, ganun, kasi hindi naman natin mako-consume lahat ng meeting. Feel ko, 1 oras tapos na agad tayo. So, after nun, yung matitirang time, ilaan nyo na lang sa activity. Nagpa-activity ako. Sara ng activity.
anong natutunan niyo so far sa operational amplifiers? Yun lang naman. Sir, pwedeng type yes po. Alam ko, GPT lang naman mga yan eh. GPT lang yun eh. Okay lang. Okay lang. Okay lang naman. Hindi naman masakit. Parang kagat lang ng dinosaur. Hindi, joke lang. Kasi, okay, harapin na natin ang katotohanan kung ako rin naman ang estudyante. Ano na ito, mas operational pa ba? Kaya copy-paste ko lang yung 2 PowerPoint presentation. Make 2 pages of what I've learned so far. Okay lang yun. Communication 1. Plus 2 po yun sa communication natin. Sa class participation. Okay? So, bigay na sa inyo. Bigay na. Ganun din sa O1. Okay, sige. Start na tayo para madali. Saan tayo natapos dito, guys? Nakatapos ba tayo sa differentiator? Sir, sa differentiator po tayo natapos. Pasimula na lang po din po. Okay. Pero natapos ba tayo or sa kalagitnaan ng pagdidiscuss ko ng differentiator sa nawalan? Yun sa kalagitnaan po, tas bigla po kayo nawala po, sir. Okay. So, sige. Malayo-layo ang tatayo-tayo natin. Dito kami nag-start kanina ng O1 eh. Ay, ng O6 eh. Sa voltage follower impedance eh. Okay. Anyway, sige. Let's begin. Meron pa ba dito na... Wait, yan. Ito mo. Wait lang. May iba pa ba dito nung last na babasa na hindi pa nakakabasa? Meron ba dito? Makikiimik naman po ako. Meron po ba dito? Sir, ang alam ko po ay yung sinend ko po sa yung listahan po yung nakabasa naman na po lahat. Okay. Nakabasa na lahat. Okay. So, sige, tatawag tayo ng panibago. Okay. Thank you. Ay, bali si Mr. Corpus pala ay +5 ito sa ating finals. So, yun ang kanyang incentive. So, nasa winning team ka ba, Mr. Corpus? Hindi ko pa na doon sa ML o hindi? So, hindi po. Okay. So, +5 kita. Dahil ikaw naman ang coordinator ng ating naging laro. Ay, ikaw nag-asikaso. Kasi yung mga hindi nanalo, automatic lahat yung +3. Ang magkakaroon na ng +5 ay yung nanalo sa ating ML. Yung winning group lang. So, si Mr. Corpus ay +5 din. Kahit hindi nanalo yung kanyang group. Siya lang hindi yung group niya. Dahil siya nag-asikaso at gumawa ng report. Okay? Sige. Okay. Tawag tayo. Bawal ang O6 pasensya na guys. Bawi kayo sa face-to-face natin. Bermido de Torres, Anilao, Balyat, Kambal na Hernandez. Gonzales, Aguila. Okay? Yun muna. Guys, kasi kanila itong meeting. Siyempre, respeto na lang ba? Respeto na lang natin sa inyong mga kapwa EE, di ba? Respeto na lang sa ating mga kapwa electrical na din natin para makasagot sila. Kasi kung aagawan nyo pa sila guys dito, hindi parang unfair, di ba? So, kaya ni-restrict ko na ang pagsagot sa kanila lang, sa O1 lang. Okay, anyway, sige, punta tayo. Pero makinig kayo sa discussion O6 dahil lalabas ang mga to sa graded recitation 2. Okay? So, before again we truly start, I would just want to clarify you guys, sa ating last meeting sa darating na week 16, dahil week 17 ang finals nyo, week 16 po, last meeting natin sa Sunday, yun po again ay on camera tayo, graded recit 2 naman yun. Sa graded recitation 2, di ba ang graded recitation 1 ay 10-5-0. 10 points kung na-ace mo, na bullseye mo yung sagot. 5 points kung nakasagot ka ng tama pero hindi naman lahat. 0 kung sumagot ka pero mali or talagang wala kang sinagot. Ngayon po, sa graded recit 2, triple. 30-15-0. Malaki ang hatak ng graded recit 2 sa inyong communication. So, pag hindi nyo nasagot yung aking tinanong or mali ang nasagot nyo, 0 agad kayo doon. Tapos pag may kaklase kayo na napatapat sa kanya ay yung tanong, tas nasagot niya plus 30, alam niyo naman ang communication. Ang communication ay nag-curve. Kine-curve natin yan sa pinakmataas. So kapag tumataas ang kaklase niyo, bumababa ang iba yan. Okay? Yun yung masaklap sa communication. Habang tumataas ang kaklase niyo, bababa ang iba. Kaya wala kayong choice. Kinakailangan sabayan niyo yung kaklase niyo. So para hindi maging unfair, syempre, dapat lahat mag-aaral. Para kahit anong mapatanong sa'yo, kaya mong sagutin. Ang ating coverage sa graded recitation ay lahat ng operational amplifier. By the way guys, ang operational amplifier po natin ay nahati sa 5 parts. Possible ito na lang din ang maging finals natin kasi baka hindi na tayo umabot sa converter. Op-amp tayo.
5 parts po ito. Mahaba ito. So, part 2 pa lang tayo ha. Part 2. Ang part 1, i-upload ko din mamaya. Again, sa part 1, ni-revise ko ang part 1 para mas maintindihan nyo. So, pwede kayo, babasahin ang part 1 ha. Kasi for sure, meron kayo doon makukunin ako. Okay? Anyway, let's start. 424 ng dami mong daldal. Differentiator. Makikibasa po ako nung una. Audible po ba, sir? Yes po. Differentiator. A differentiator circuit is shown as in figure 10.41, although it is not as useful as the circuit forms covered above. The differentiator does provide a useful operation. The resulting relation for the circuit being B of t equals negative RC times dV1 of t over dt, where the scale factor is RC. Okay. Thank you very much po. So, di ba ang tinanong natin, makinig na lang din yung usik sa kasi hindi tayo dito nagtapos eh. Di ba, doon sa integrator guys, ang nangyari, nandito yung resistor, nandito ang capacitor. Sa differentiator, nagkabaliktad. Yung resistor na ngayon, yung nasa feedback path, samantalang yung capacitor natin ay nandoon sa may input. Katabi ng capacitor yung inyong input voltage. Ngayon sir, tatanungin mo, pag tinanong ba ako or tinanong sa problem, sa exam o kaya naman sa recitation, ano ang mas ginagamit? Differentiator o integrator? Ang tamang sagot po ay integrator. Pero hindi naman nangangahulugan na wala na masyadong gamit ang differentiator. It's just that limited na lang yung pinagagamitan natin. Meron pa rin application siya sa ibang particular application, it provides a useful operation, pero hindi siya kagaya ng integrator na almost in demand na. Okay? So differentiator is medyo nagagamit pero hindi kasing dami or hindi kasing in demand kagaya ng integrator. So paano po natin makukuha ang output voltage ng ating differentiator? Kaya nga yan differentiate eh. Differentiator means differentiate. Ibig sabihin, magde-derivative tayo dito. May derivative tayo. Pero kagaya ng integrator, nag-i-integrate tayo, integral. Dito, differential. So ngayon po, ito ang formula. Negative yung resistance mo dito sa resistor, yung capacitance mo dito, multiplied yung function mo na naka-derivative with respect to time. Sir, edi dapat mag-aaral kami ng derivative. So guys, don't worry, basic lang ang differentiating dito. Hindi siya kagaya nung mga differentiating natin na sobra. Okay? Hindi mo kinakailangan mag-differentiate ng sobra. Basic lang, yung mga basic na algebraic functions lang ang nilalagay dito. Okay? Ang scale factor natin dito ay RC. Next natin. Ang next natin ay effects of negative feedback on operational amplifier impedances. Ako muna babasa nito ha. Negative feedback affects the input and output impedances of an operational amplifier. The effects on both inverting and non-inverting amplifiers are examined in this section. Nung diniscuss ko to sa inyo, actually dapat yung diniscuss natin yung part 1 yung ni-revise ko eh. Mas maiintindihan nyo doon. Pero, doon sa mga diniscuss natin, doon sa hindi ko na-revise, they are typically the same naman, Doon po sa part 1, yung mga diniscuss nating operational amplifier, hindi siya gumagamit ng negative feedback. Okay? Hindi siya gumagamit ng negative feedback. Pero ngayon, gumagamit tayo ng negative feedback. Sir, ano nga po pag sinabi nating negative feedback? Pag sinabi nating negative feedback, ito yung isa sa mechanism or isa sa isa yan sa pinaka-useful na highlight na feature ng isang operational amplifier. Sir, ano bang meron sa negative feedback? Nagpapataas po siya ng gain, nagpapa-amplify siya lalo, yung ginagawa niyang operational amplifier ay mas maganda. Sir, paano po nangyayari ang negative feedback? Lagyan natin dito ha. Kasi doon sa na-revise ko sa CPE, pares kasi kayo ng ginagamit na material. Maganda yung explanation kaso hindi nga yung ang na-discuss natin yung revised version. Pero yun ang i-upload ko, yung revised version. Makinig. So ito po yung operational amplifier natin. Yan. Di ba may dalawa ka ditong input, tapos meron ka ditong lalabas na output. O ano meron?
So, ang negative feedback, yan ay nangyayari dahil meron tayong feedback circuit. Sir, ano yung feedback circuit? Yung feedback circuit ay yung kung saan meron kang circuit dito. Specifically, may resistor ka dito. Tapos nakakonect yung resistor mo sa isang input. Tapos nakakonect yung isa pa sa output. So, anong meron? Anong ginagawa sa negative feedback? Ganito yon. Yung output voltage mo dito nalalabas, di ba? Naglagay ka ng voltage. Yung output mo nalalabas dito, anong meron? Yung output na lalabas dito, hindi lahat yun pupunta sa output. Yung ibang portion doon ay babalik sa input. Kaya nga feedback eh. Di ba ang feedback pag sa mga restaurant, pag nakakain ka na, di ba? Pag na-criticize mo na yung interior design kagaya ni Regent sa Blue Moon, di ba? Yun ang feedback. Ganito rin ang ginagawa natin sa feedback dito. Okay? So, ang ginagawa natin dito sa part na to, yung portion ng signal, ng output signal, ibabalik mo ulit sa input. Pero kapag binalik mo siya, nakabaliktad na siya. Kaya siya negative. Kasi yung output signal mo, ibabalik mo ulit sa input signal mo. Pero the way na binalik mo siya ay baliktad. Sir, bakit ginagawa yun ng isang operational amplifier? Ginagawa yun para mas tumaas ang voltage gain at para mas mag-amplify pa ng signal ang iyong operational amplifier. Kaya napaka-helpful ng negative feedback. Kaya isa yan sa ginagamit, isa yung reason kung bakit mas gamit na gamit ngayon ang ating operational amplifier. Kaya guys, gamit na gamit to sa industry. Meron ito sa cellphone nyo, sa laptop nyo, ngayon ng op-amp. Sobrang liit lang kasi niyan. Parang microchip talaga yan. Pero mas maliit pa sa microchip. Hindi lang yung, siguro mga 10 times na mas maliit sa isang SIM card. Ganun lang yung kaliit. Pero ganito ang itsura niyan. Okay? Ganyan yung schematic symbol. Nagkakaintindihan po tayo sa concept ng negative feedback? Yes po. Yes po. Okay, wait lang. Sige. Okay. So, alam natin na meron tayong iba't ibang types ng negative feedbacks. Meron iba't iba tayong types ng ng iba't ibang amplifier. Meron tayong inverting. Na-discuss natin yon. Non-inverting. Unity follower. Diba? Ngayon, pag-aaralan natin isa-isa, lahat ng amplifier na yon, lahat ng configuration na yon, may kanya-kanyang impedance. Sir, paano kanya-kanyang impedance? May kanya-kanyang input and output impedance. So ngayon, ang gagawin po natin is, ngayong alam natin na may negative feedback, paano nakaka-apekto yung negative feedback na yon doon sa ating mga amplifier? Okay? Paano nakaka-apekto yun? Anong effect ng impedance sa non-inverting amplifier pagdating sa output, sa input? So, iisa-isahin natin ngayon sila. Kaya kayo magtatagal dito. Okay? So, ngayon, puntahan natin ang input impedance muna. Okay? So, ito po ang ating impedance. So, paano ba nakaka-apekto? Makikibasa po ako ng buong slide. So, impedances of the non-inverting amplifier. Input impedance. The input impedance of a non-inverting amplifier can be developed with the aid of figure 12 to 23. For this analysis, assume a small differential voltage, V sub D, exists between the two inputs as indicated. This means that you cannot assume the op-amp's input impedance to be infinite or the input current to be zero. The equation is as follows. Say sub in Ni is equal to 1 plus A sub OL times B times the input impedance. This equation shows that the input impedance of the non-inverting amplifier configuration with negative feedback is much greater than the internal input impedance of the op-amp itself without feedback. Okay, thank you very much po. So ngayon, unahin natin yung impedance ng non-inverting amplifier. Sir, paano nga malalaman kung anong type ng amplifier yan? Uulitin ko ha, para malaman mo kung anong type ng amplifier ang dinidil mo sa computation. Ang gagawin mo lang ay isa. Ano yun? Tingnan mo lang kung saan nakakonect ang input voltage. Dahil nakakonect yan sa non-inverting input, ang tawag natin ay non-inverting amplifier. Ngayon, sa input impedance natin, sa input impedance, anong masasabi natin dito? Simple lang naman. Simple lang masasabi natin sa input impedance, guys. Okay? Ang sabi dito
ang input impedance daw ng isang non-inverting amplifier na may negative feedback o na may feedback ay mas mataas kumpara sa input impedance ng non-inverting amplifier na walang feedback. Ito mismo yung pinakatot ng slide. Diba? Shows the input impedance of the non-inverting amplifier configuration with negative feedback is much greater than the internal input impedance of the op-amp itself. Okay? Mataas. So, sir, tanong lang, maganda bang mataas ang input impedance ng isang operational amplifier or ng isang amplifier? Kasi wala tayong pakialam kung non-inverting siya o any type. Lahat naman yun op-amp eh. The answer is yes. Actually, yun ang ideal natin. Gusto natin, sa ideal operational amplifier natin, mataas ang kanyang feedback. Mataas ang kanyang input impedance. In fact, sa ideal op-amp, ang nakalagay doon ay infinite dapat ang kanyang input impedance. So, paano namin, sir, makukuha yung input impedance? Input impedance of non-inverting amplifier is equal to 1 plus open loop gain multiplied by your B multiplied by the input impedance. Sir, paano po namin kukunin yung B? Ito yun. Ri over Ri plus Rf. Ito yun. Okay, sa circuit natin. So, sir, paano ko gagawin itong part na to? Paano ko pag itong tumapat sa amin? Yun ang sasabihin mo. Pag pinakompare kita ng input impedance, sasabihin mo na yung input impedance ng non-inverting amplifier ay mas mataas kumpara sa input impedance ng non-inverting amplifier na mababa. Tapos you can state the formula to support your answer. Tapos in fact, ito po ang pagkuha natin ng input impedance sa non-inverting amplifier na may feedback. May feedback yan. Okay? So, gano'n na. Pag tinanong kita, ano naman ngayon kung bakit gusto natin na mataas ang input impedance? You can answer, yes po sir, gusto nating mataas po ang input impedance kasi yan po ay isa sa ideal characteristic natin sa isang operational amplifier. Nasa part 1 din yun na revise. Pero again, you can browse it. Guys, i-browse na mabuti ang part 1 ha. Hindi ko na lang siya uulitin para di tayo magtagal ang part 1. Pero mas maganda ang explanation doon kumpara doon sa na-discuss natin. Kasi kay Floyd ko yun kinuha karamihan. Sige po. Next natin. So, hindi pa rin tayo tapos sa impedance ng non-inverting kasi kung merong input, natural, merong output. So, ano naman kaya ang masasabi natin sa output impedance ng non-inverting amplifier? Makikibasa po ka na sunod. Output impedance. The equation shows that the output impedance of the non-inverting amplifier configuration with negative feedback is much less than the internal output impedance. Impedance out of the op-amp itself without feedback because out impedance is divided by the factor 1 plus open loop A times B. Okay. Ito po ay output impedance ha. Output impedance. Open loop gain. Ang A natin stands for gain. G-A-I-N. Gain. Lahat ng A. Gain yan. Okay? So ngayon po, pag tinanong naman kita, nasagot mo na ang input impedance. Paano pag tinanong kita sa output? Ito naman ang sasagot mo. Sir, ang output impedance po ng isang non-inverting amplifier na may feedback ay mas mababa po. It is much less than sa output impedance po ng non-inverting amplifier na walang feedback. Sir, tanong, mas maganda po ba na mababa dapat ang ating output impedance? Yes po. Again, kung pag nabasa nyo sa part 1, yung ideal operational op-amp natin, gusto natin na 0 ang output impedance. So, much closer to 0, mas ideal yon para sa atin. So, mas less, mas maganda. Okay? Bakit? Pag tinanong kita, bakit ba mababa in the first place yung impedance ng non-inverting amplifier na may feedback? Sasabihin mo sa akin, sir, kasi divided by ito sa factor na 1 plus open loop gain multiplied by B. Kung alam niyo naman kung anong magiging tawag sa B, you can state it. Hindi ko pa lang nasa-search ko anong tawag dyan sa B, sa net. So, yan. Kasi guys, tingnan nyo, yung output impedance, kung sakali, i-divide nyo pa. Di ba ano bang nangyayari sa number kapag dinidivide? Di ba yan ay lumiliit ng lumiliit? Okay? So, yan lang yan.
Nakukuha po ba ang impedance po ng non-inverting amplifier? Yes po. Yes po. Yes po, sir. Sige. Next po tayo. Yan. Magkaroon tayo example. O, solving lang to. Madali lang. O, determine the input impedance of the amplifier. Meron ka ngayong input, meron ka ngayong output impedance at open loop gain. Tapos pinapahanap din sa iyo yung closed loop voltage gain. So, paano yan, zero? Yan. Una, kinakailangan mo muna na anuhin ang input and output impedance. Paano mo mabakuha ang input impedance ng isang non-inverting amplifier? Una ha, guys, makinig muna bago kayo tumingin dito sa solution. Laging tingnan muna kung ano ang structure ng op-amp. Huwag kang atat mag-solve. Okay? Huwag kang atat mag-solve. Huwag kang magmadali. Tingnan mo muna. Baka mamaya, naka-inverting yan. Ang ginamot mong formula, non-inverting. Lalo na. So, yung input voltage ay nakalagay sa non-inverting input. Kaya ito ay non-inverting amplifier. So, again, alam mo na kung anong type yan. State the formula. Ito yung formula na gagamitin natin. Given naman yan lahat. Okay? Yung input impedance, 2 mega ohms. Yung open loop gain, given 200,000. 1. Sir, paano ko kukunin yung B? Di ba kanina nasa sa image yan? Yan yung Ri over Ri plus Rf. Meron ka na rin dito sa figure. So, kunin mo lang yon, you will get 0.0435. Substituting it to the formula that we have, you will get 17.4 giga ohms. Tingnan nyo, yung input impedance sobrang taas. Diba? Kagaya na-confirm natin nung kanina kasi giga yan times 10 raised to 6 ba 9 9 times 10 raised to 9 kasi mega ang 6. Okay? Sir, paano naman po ang output impedance? Yun go, Z out or output impedance over 1 plus open loop gain multiplied by B. Again, getting the value of your output impedance of non-inverting amplifier, you will get approximately equals to 8.6 milliohm. Diba? Kung anong tinaas-taas ng kanyang input impedance sa baba naman ng kanyang output impedance, which is dapat lang. Kasi nga gusto natin na ang input impedance natin ay sobrang taas at ang gusto natin sa output impedance ay halos magsi-zero na. Kaya kapag na-compute mo dito sa letter A ay milli, magtaka ka na bakit ganyan ang sagot mo. Dapat yan ay mga naka-mega, naka-giga, yung mga malalaking unit. Okay? Sir, paano naman pumahanap ang closed loop voltage gain? Ito lang yun, 1 plus Rf over Ri. Para ito yung output voltage lang niya doon sa kanina, di ba? So, compute for the following, you will get 23.0 approximately. Dadali ka na naman ha. Ang gain ay walang label. Baka malagyan mo na naman to ng ampere o kaya ng ohm. Patay ka sa akin. Sigurado ako mamalian ko na buong papel mo niyan. Wala pong gain, wala pong wala po na unit kapag gain. Any type of gain, voltage gain, current gain, closed loop gain, open loop gain, basta yan ay gain, walang label. Kasi last time nung midterm, may iilan pa rin sa inyo na ang gain po ay may unit, naka-ohms, naka-ampere, minamalian ko na agad yun. Kasi kahit tumama kayo, mali naman ang label nyo, wala din. Wala ha, sakto lang at unitless yan. Nagkakaintindihan tayo doon, guys? Yes po. Yes po, sir. Okay. Next po. Okay. Awan ng Diyos, dito na tayo. Naku, baka tayo maghanggang 6 pa. 6. Check natin. Okay. Sunod natin ay voltage follower. Ano naman, sirs, ang voltage follower natin? So, meron tayo niyan. Makikibasa po ulit. Tawag naman dito ay output impedance of voltage follower. Output impedance, open loop gain. Sige, makikibasa. Since a voltage follower is a special case of non-inverting amplifier configuration, the same impedance formulas are used, but with B is equals to 1. The input impedance of the voltage follower is equal to 1 plus gain open loop input impedance, then the
input impedance of a voltage follower is equal to the output impedance over 1 plus gain open loop. As you can see, the voltage follower input impedance is greater for a given open loop gain and input impedance than for a non-inverting amplifier configuration with the voltage divider feedback circuit. Also, its output impedance is much smaller. Okay. So, ito naman po ay voltage follower. Sir, paano naman nangyayari ang voltage follower? Yan ay isang special type ng non-inverting amplifier. Yan ay isang yan ay isang case ng non-inverting amplifier. Okay? Isa yung special case. So, galing siya sa non-inverting. Sir, ito naman, ngayon makikita nyo guys, no? Ito naman po ay parang katulad lang nung kanina, pero walang B. Sir, bakit walang B? Kasi dito ang B natin ay equal sa 1. Okay? Ang B natin ay equal sa 1, kaya nawala yung formula na B. Kung makikita nyo dun sa non-inverting amplifier na formula, may B sa pagkuha ng impedances. Dito, walang B. Kasi nga, ang B mo ay equal na sa 1, so dinisregard na siya. Ngayon, pag tinanong naman kita, ano naman ang masasabi mo sa input and output impedance ng isang voltage follower? Isa lang ang sasabihin mo. Sir, pagdating sa input voltage, sa input impedance ng voltage follower, greater din po siya. Malaki din po. Samantala, sa output impedance naman po ng voltage follower, maliit naman siya. So, ganun pa din ang essence. Ganun pa rin ang essence. Malaki pa rin ang kanyang input impedance at maliit pa din ang kanyang output impedance. Kung i-compare mo siya sa typical na amplifier na hindi gumagamit ng feedback circuit. Next po tayo dito. Yan, example lang ulit tayo. Gamitin lang natin yung kaninang diniscuss natin. So, pag nagamit natin yon, you will have this. Substituting the value, 400 gigaohms, 375 microohms. Kapag ang B mo ay equal sa 1. Kanina, di ba, ang B mo ay RF over RI. B is equal to RI over RF plus RI. Tignan mo ngayon dito, wala na yung B. Kasi nga ang B, ginawa na natin 1. Kasi nga, voltage follower yan. Okay? So, tingnan natin, mas tumaas lalo. Mas tumaas lalo to, mas bumaba lalo to, which is good. Kasi yun yan ang gusto natin. Sobrang taas ng input impedance at sobrang baba ng output impedance. Yan yung gusto nating makita talaga. Next naman po tayo. So, meron na tayong non-inverting, meron na din po tayong voltage follower. Ngayon, tignan naman po natin ang impedances kapag siya ay inverting na. So, kagaya ng ginawa natin kanina, meron tayong inverting, meron tayo pong output, at meron din tayong input impedance, at kung ano ang effect ng feedback doon when it comes to the inverting amplifier. Basa po ako nito. I-describe mo lang yung image. Impedance of the inverting amplifier. The input and output impedance of inverting op-amp configuration are developed with the aid of figure 12 to 26. Both the input signal and the negative feedback are applied through resistor to the inverting terminal as shown. Okay. Sige po. Okay na. Sige. Thank you. So, ano po ba pag sinabing impedances ng inverting amplifier? Guys, wala pang sinasabi dito ha. Dinescribe niya lang kung anong itsura ng isang inverting amplifier. Just like what we expect, tingnan natin. Again, wala kang pakialam sa RF at RI. Pampagulo lang yan. Tingnan mo kung saan nakalagay ang input voltage. Ang input voltage, sir, ay nakakonect sa ating negative input. So, sa inverting input to. Kaya po, ang tawag natin sa amplifier na ito ay inverting amplifier. Pero wala pa tayong sinasabi tungkol sa impedances niyan. Kasi dito pa siya sa next slide. Okay? So, makikibasa po ako ng unang ito. Dalawa ang babasa dito. Bali, ang unang babasa, simula input impedance hanggang dito sa may, dito sa may equation. Makikibasa po muna ng ang input impedance. The input impedance for an inverting amplifier is Zin. Input impedance of inverting amplifier is equal to input resistance. Yun po ang basa dyan. See po. This is because the inverting input of the op-amp is at virtual ground or 0 volts, and the input source simply sees the initial resistance to ground. Output impedance.
As with a non-inverting amplifier, the output impedance of an inverting amplifier is decreased by the negative feedback. In fact, the expression is the same as for the non-inverting case. So the equation is the output impedance of the inverting amplifier is equals to the output impedance divided by the quantity 1 plus open loop gain multiplied by the B po. Okay. Si Willan ka ang bumasa ngayon? Yes po. Okay. Sige, thank you. Okay. So, ito po ang input impedance natin, no? Sa input impedance natin, sir, anong nakikita mo? 'Di ba? Ang nakikita ko ay itong PowerPoint. Ano? Anyway, so ano po itong part na to? So, pag tinanong kita, ano naman ang impedance ng isang inverting amplifier na may feedback? Isa lang ulit ang sasagot mo, sir. Yung input impedance po ng isang inverting amplifier na may feedback ay equal lang po, approximately equal. Guys, ang ibig sabihin nitong parang N na yan, approximately equal yan na, hindi yan equal talaga, magkaiba yung dalawang yon. Kasi pag sinabi natin approximately equal, hindi talaga sila equal sa isa't isa, pero malapit na. Yung equal, dun sila equal. Diba? Kuwari, 5 equals 5. Pero, pwedeng gamitin mo dati dito pag approximately equal to 4.99 is approximately equal to 5. Ganun ha, basic math yan. Baka hindi nyo alam ang ibig sabihin ng mga symbol na yan. Ano? So, anyway, balik tayo dito. So, kapag tinanong kita, ano yung input impedance? So, sasabihin mo lang sa akin, sir, ang input impedance po ng isang inverting amplifier ay approximately equal lang din po sa input resistance. So kung ano yung ilalagay mo palang resistance, yun lang din ang input impedance mo? Yes po. Tinanong kita ulit ng follow-up question. Bakit? Bakit sila approximately equal? Sir, kasi doon sa inverting input natin, ang inverting input natin po is actually nakakonect siya at virtual ground. May ground siya, which is 0 volts. Kaya po, yung input resistance natin ay approximately equal lang din sa ating input impedance and vice versa. Okay, sinabi na, this is because the inverting input of the op-amp is at virtual ground. Yung inverting input po kasi ay nasa virtual ground. Kaya ganito ang nangyari. Ngayon, ano naman yung output impedance natin? Sir, yung output impedance po natin sa inverting amplifier ay halos parang parehas lang po ng ating non-inverting. 'Di ba? Sa non-inverting amplifier, yung output impedance niya ay digay ito lang din 'yun. Sir, bakit may B yan? Guys, yung walang B ay yung voltage follower. Pero yung non-inverting may B yun. Diga, technically, they are just the same pagdating sa output impedance. Pero just to make sure, makikibasa po ng sunod ng last na paragraph. The output impedance of both the non-inverting and the inverting amplifier configurations is very low. In fact, it is almost zero in practical cases. Because of this, near zero output impedance and a load impedance with limits can be connected to the op-amp output and not change the output voltage. The limits for the load impedance are determined by the maximum peak-to-peak swing of the output and the current limit of the op-amp. Okay, thank you po. So kaya, hindi na nakakapagtaka. Tingnan yung sabi dito guys, sa una pa lang, yung output impedance ng inverting at non-inverting ay sobrang baba. In fact, minsan zero siya in practical cases, which is yun yung pinakagusto natin, ang mag-zero ang output impedance. Pero minsan lang yan, in rare cases lang to kasi ideal yan eh. Okay? Sir, pag tinanong kita, kasi lagi ako magpa-follow up dyan pag nag-resit kayo, naka-blindfold kayo pag nakapag-resit. Sa resit 2, tinanong kita, bakit naman pag tinanong kita ngayon, pag sinabi ko sa iyo, bakit mabuti naman na mababa yung output impedance? Kasi sabi mo, sir, maganda po na mababa ang output impedance natin. Tanong kita, bakit? Bakit mababa? Kasi sir, kapag mababa po ang ating output impedance, kahit ano pong load impedance ang ilagay ko sa output natin, ay hindi po magbabago ang ating output voltage. Ibig sabihin, kahit mag-connect ka dyan ng ilang load, pag mababa na ang output impedance mo, hindi mababago yung output voltage mo. Stable pa din siya. That is why gusto natin na mababa as much as possible ang output impedance. Para kung sakaling maglagay tayo ng load sa output
output terminal ng ating operational amplifier, hindi maapektuhan yung voltage. Stable pa din siya. Nagkakaintindihan po tayo doon, guys? Maliwanag. Yes po. Okay, yung iba. Okay, sige po. Thank you. Okay, example tayo. Ganun lang din. 'Di ba? Ang sabi dito, pinapahanap sa atin ang input and output. Gusto rin nating malaman ang closed loop. Okay, again, huwag kang atat sa formula. Tingnan mo muna kung anong amplifier yan. Sir, ang input voltage ko ay nakakonect sa negative terminal or sa inverting terminal. Kaya po ito po ay magiging inverting amplifier. Okay? So ngayon, pwede ka na mag-proceed. Ano ba ang output impedance at input impedance na formula? Ilatag mo muna yon. Ito ang formula sa input impedance. O sir, may RI ako, 1 kilo ohm. Eh di meron agad akong input impedance? Yes, di 1 kilo ohm. Check. Paano naman ang output impedance? Ilatag mo muna ang formula. Di ba itong formula ng output impedance? Somebody pala mag-screenshot ha. Paki-screenshot nga pala. Dahil proof lang namin. Sa O6 kasi may nag-screenshot na. Sa O1 naman, paki-screenshot ha. Any slides naman will do kahit itong dinidiscuss ko. Paki-send na lang mamaya sa GC after class. Thank you. So, ito po yung output impedance. So, ang mangyayari po natin dito ay hahanapin natin, given na ang output impedance mo, 50. Given din ang open loop gain, 50,000. Sir, yung B, hindi ko naman alam yung B. Relax ka lang. Alagay yung B, RI over RI plus RF. Ito yun, RI at RF, naka-given na sa circuit. So, ang mangyayari po dito, calculating for the value of B, 0.001. I-plug in mo lang dun sa formula, approximately equal to 980 milliohms. Sir, hindi naman yan zero Pero at least sobrang baba niyan, guys. Milli yan Okay? So, ngayon, sir, paano ko naman mahanap ngayon yung closed loop voltage gain ng isang inverting amplifier? Wait lang, chillax ka lang. Ito yun. So, negative RF over RI lang. Gain na naman yan ha. Baka na naman makapaglagay ka ng ampere at saka ng ohms dyan. So, gagawin mo lang is negative 100. So, nakuha po kung paano kinuha ang tatlong ito. Yes po. Yes. Yung iba, nakuha naman. Yan ay formula lang. Nakalagay lang yan sa formula. Nakuha naman po. Yes po, sir. Okay. Thank you po. Okay, yun lang naman. So nga pala, masabi ko din, sa atin pong exam, sa final exam, ang magandang practice sa problem solving ay kay Floyd. Ilalagay ko yung link ng book. Pwede nyo i-download yung PDF version nun. Pwede kayo maglagay doon. Tandaan nyo, ang ginagamit yata natin sa Floyd ay 10th edition. 10th or 9th. Tapos may mga chapter test doon tungkol sa operational amplifier. Magkasama, Boylestad at saka Floyd. So, chapter test yon kung ng operational amplifier. Pagsasamahin nyo dapat yon ha. Okay? So, marami dong chapter test. Sir, walang answer key doon. Paano namin malalaman kung tama? Marami pong solution manual. Doon ako kukuha ng sa pang-finals nyo. Sa mga chapter test lang ngayon. Kaso nga lang guys, uunahan ko na kayo ha. Sobrang dami nun. So, syempre, sa isang chapter test yata, nasa may 100 yung, problem solving. Pero hindi naman lahat yun, kinakailangan yung sagutan. Syempre, yung mga tinuro lang natin sa inyo, yung sasagutan nyo. Kung hindi nyo naman alam kung paano yun gawin or hindi naman natin na-discuss, di wag nyo isama. Yun lang yun. Okay? So, paano sa amin sir malalaman? Di mag-search kayo ng solution manual at i-download nyo yung angkop na solution manual ha, kasi yan ay naiiba. Baka mamaya ang book na tinitingin nyo ay 10th edition, pero ang hinanap yung solution manual ay 11th edition. Magkaiba talaga ang magiging sagot nun. So dapat parehas ang edition na hahanapin nyo for both book and solution manual. Okay, pero sa yun, madali lang yun. Basta ngayon po, kapag dating naman sa concept, PowerPoint na lang. Yun ang gawin nyo ha. So sa book kayo magbe-base, sa dalawang book kayo mag-base. Pagdating sa computation, tas sa concept PowerPoint. Kasi sa PowerPoint nakasummarize na. Hindi na kayo malilito kung saan nyo hahanapin sa libro. Okay? Ito na, sunod na. Okay, let's begin. Bias current and offset voltage. May babasa ba nito? Meron pa ba? Parang wala na. Sir, ako po. Sige. Sino pa? Bukod sa iyo, meron pa bang iba? O ikaw na ang huli?
Meron pa bang iba bukod sa kanya? Wala na. Okay. Sige, discard ko na to. Wait lang ha. Yun, slide 24 na. Yes. Nasa problema, wala pa eh. Okay, sino pwede magbasa pa? At least, yun, si Wieland ulit. Wieland, atin ang lupa. Prince Charles, Coloma. Ako po ang babasa po ngayon po ba? Oh, after mo pa. Wait lang. Para hindi na ako magtatawag Okay, sir. mamaya. Para tatawag ko na agad yung mga kasunod mo. Para dire-diretso lang tayo. Naman. Gets ko na. Wait lang ha. Tingnan ko ilan mo tatawagin ko. Mamaya, huwag kayong magbababa ng kamay. So, dito, ikaw nang babasa. So, dito ay 2, 3, 4, 5, 6. Ayun, last 6 na lang. Sige, last 6. Hernandez, Coloma, Espayos, Corpus, Rivera, at si Barayro. Okay? Sige, kayo ang tatapos ng mga malungkot na sila. At least nagbigay ka naman ng feedback sa Blue Moon. Ayos lang yan. Ikaw naman ang pinag-uusapan natin ngayon. May feedback ka sa Blue Moon. Okay? Omsim. Okay, omsim natin ha. Okay. Susumbong kita sa ate mo pag hindi ka nakinig na maayos na tanong sa akin ng pinsan ko. Nakakaintindi ka si Rejan. Okay, bagsak 'yon ng finals ay ng midterm. Of course po, nakakaintindi. Ay utas. Okay. Tinatanong kasi yung pinsan ko at yung ate niya magkaibigan. Junior high school friend yata. Tinatanong ng pinsan ko at nahingi daw minsan ang kanyang ate ng update. Sabi sa akin ng pinsan ko nung isang linggo yata. Sabi ay nakakaintindi kasi Rejan. Lagi ayos naman. Kaso bagsak nga lang ng midterm. Sabi ayos na. Tapos tinanong. Ewan ko lang kung pinapatanong ng ate mo, pero tinanong ko ng pinsan ko eh. Okay. Sige, punta tayo sa bias current and offset voltage. Sige po, makikipasa po, Mr. Aguila. Bias current and offset voltage. Certain deviations from the ideal ampere must be recognized because of their effects on its operation. Transistor within the ampere must be biased so that they have the correct values of base and collector currents and collector to emitter voltages. The ideal ampere has no input current at its terminals, but in fact, the practical ampere has small input bias currents typically in the nanoampere range. Also, small internal imbalances in the transistors effectively produce a small offset voltage between the inputs. Okay. Kukunin ko lang ang charger ko. Sige, Utoy, explain mo kung anong pagkakaiba. Wait lang ha. Sige, explain mo nga. Wala, hindi mo ma-explain. Mr. Aguila. Si Aguila ba? Aguila ba? Ian Patrick. Ian Patrick ba yun? Hello po. Rinig pa ako, guys? So yes po, si Ate Yes po ay nagbasa po. Okay, sige. Niloloko ko lang si Mr. Aguila, kinabahan na agad eh. Okay, sige. Nakuha ko ng charger ko. Charge ko lang. Sa cellphone ko. Ay, makiki-screenshot ng ibang slide. Thank you. So, ano naman pag sinabi nating bias current at offset voltage? Okay, tingnan natin ha. So, ang sabi dito, gusto natin sa isang ideal operational amplifier, gusto natin na, syempre, from the word itself, ideal. Sir, ano ba pag sinabi nating ideal? Ideal kasi guys, kung aanhin natin yung English vocabulary niyan, it is something close to perfection. Hindi siya close to perfection. It is the perfection. It is something that we desire. Ito yung gusto natin. Kaya nga tinatawag nating ideal. Ito yung nagiging batayan natin. Okay? For example, paano mo masasabi na ang isang bagay ay maganda kung hindi ka pa nakakakita ng pangit? Paano mo masasabi ang isang tao ay matalino kung hindi ka pa nakakakilala ng taong slow? Paano mo masasabing ang isang bagay ay malaki kung hindi ka pa nakakakita ng bagay na maliit?
Okay? Ganun kasi ang concept ng ideal. Meron kang isang bagay na pagbabasihan para masabi mo na okay, perfection to. Perfect na to. Wala nang kulang dito. So, ganun din sa operational amplifier. Pag sinabi nating ideal, ito yung mga bagay na gusto nating makita naturally sa operational amplifier. Okay. Ngayon po, paano ba natin makikita yung mga ganyan? Sabi dito, transistors within the op-amp must be biased so that they have the correct values of base and collector currents and collector to emitter voltages. So, ibig sabihin, karamitan po, nagagawa natin itong mga bagay na ito by, anong kalimitan ginagawa natin dito? By what? By having the correct value. Anong correct value dapat ng current? Correct value ng current sa base and emitter. Tapos correct value ng voltage sa collector to emitter. Pero again, hindi naman ito masyadong familiar sa inyo dahil nga hindi naman tayo masyadong nag-jump sa BJT. Pero punta natin to. Okay? Ang gusto natin po sa ideal operational amplifier, ang isang something na gustong-gusto natin, the one that we desire, wala siyang input current sa mga terminal. Yun? Ibig sabihin, wala dapat kuryente, walang current na dadaloy, specifically sa kanyang mga terminal. Pero, ideal nga lang. Hindi naman talaga natin maiiwasan yun eh. Ideal kasi, hindi natin yan kayang gawin sa totoong buhay. Kaya minsan, sa practical operational amplifier, meron pa rin mga current na dumadaloy. Meron pa din guys. May pailan-ilan pa din. So, pero, again, hindi naman dapat siya sobrang laki. Bakit hindi dapat siya sobrang laki? Kasi nga, gusto natin, ideally, na walang dumadaloy. So, kung meron man dyan dadaloy, pwede naman, basta to the point na sobrang liit niya. Typically, nagre-range saan? Nanoampere. Ganun kaliit. Okay? Also, meron din po tayong mga imbalances na nakikita sa loob ng ating circuit. Specifically sa ating mga transistor. Okay? Sir, ano yung mga imbalances na yan? Guys, kapag pinagsama-sama nyo sa isang circuit yung iba't ibang electronic component, kahit gaano yan ka-organize, kahit gaano yan na-simulate, meron dyan, kahit hindi sobrang papalya, meron dyan na konting difference talaga. Alam naman natin yun kapag nagdi-design o pag nag-experiment kayo, meron yun. Okay? Ang tawag doon sa imbalance na yan ay offset voltage. Specifically, kung ang tinutukoy mo ay voltage. Kunwari, ang expected mo ay 5 volts. Tapos ang lumabas lang sa'yo ay 4.7, 4.8, 4.9 volts. Di ibig sabihin may offset voltage ka doon. Offset voltage ang tawag doon. Okay? Next natin. So ngayon, ano naman po ang sinasabi nating effect ng input bias current? Okay? So sige po, makikibasa ako ng unang paragraph. Ang RF natin ay tinatawag nating feedback resistance. Ang I1 or feedback resistor, RS ay source resistor. Ang I1 pwede mong tawagin as I1. Ang RI ay input resistor. So sige po. Okay. Ano po? Figure 12 to 29A is an inverting amplifier with zero input voltage. Ideally, the current through input resistance is zero because the input voltage is zero, and the voltage at the inverting terminal is zero. The small input bias current I1 is through feedback resistor from the output terminal. I1 creates a voltage drop across the feedback resistor as indicated. The positive side of the feedback resistor is the output terminal, and therefore the output air voltage is I1 multiplied by the feedback resistor, when it should be zero. Figure 12 to 29B is a voltage follower with zero input voltage and a source resistance Rs. In this case, an input bias current I1 produces a drop across the source resistor and creates an output voltage error as shown. The voltage at the inverting input terminal decreases to negative I1 source resistor because the negative feedback tends to maintain a differential voltage of zero as indicated. Since the inverting terminal is connected directly to the output terminal, the output air voltage is negative I1 multiplied by the source resistor.
Okay, thank you po. Makikibasa na rin, patuloy na rin ako ng tuluyan ng susunod, yung last paragraph. Sir, audible po. Yes po. Figure 12-30 is a non-inverting amplifier with zero input voltage. Ideally, the voltage at the inverting terminal is also zero as indicated. The input bias current, I1, produces a voltage drop across feedback resistance and thus creates an output error voltage of I1 multiplied by feedback resistance, just as with the inverting amplifier. Okay, thank you very much po. So una, bago tayo magpakadalubhasa dyan guys, no, i-define muna natin ano ba yung input bias current. Nasa sa part 1 to ulit. Ang problema, hindi nga natin na-discuss. Pero again, yun ang i-upload ko na material. Pwede naman natin balikan kung gusto nyo. Kaso, most of the topic nga lang ay na marirepeat na. Pero meron kagaya nitong topic na to na hindi natin nakuha. So, titignan natin, possible na ulitin siguro natin ang R1. Ano? Possible. Para mas maintindihan nyo. Pero, subukan naman natin. So, ano ba sir pag sinabi muna natin input bias current? Pag sinabi po natin na input bias current, ito po yung current na nilalagay mo sa input mo para gumana ang operational amplifier. Okay ha? So, ang input bias current ay yung voltage, ay yung iyong current na nilalagay sa input para gumana. Sir, di ba akala ko volts lang ang nilalagay dyan? Guys, may current pa din dyan kahit papano. At ang tawag dun sa current ngayon ay input bias current. Ngayon sir, ano nga yung effect nun? Okay, nag-apply ka ngayon ng 0 volts. Okay, ganito guys ang concept ha. Ganito ang concept ng isang typical na operational amplifier. Ganito, kapag nag-apply ka ng 0 volts, walang lalabas din dito. What you insert, yun din ang magiging output. Kung wala kang nilagay, wala ka ring output. Ganun lang yun. Ganun lang. So ngayon po, anong ginagawa natin dito? Siyempre, kinakailangan natin minsan, siyempre, pag wala kang nilagay dito, ang ine-expect mo dapat ay wala ka rin dito na, magiging output. Kasi wala ka namang nilagay eh. Okay? Yun ang gusto nating makita doon. Kaya minsan, ideally, ang gusto natin, ang amplifier natin ay mayroong 0 input voltage. Kasi doon natin matetest yung ating circuit or yung operational amplifier natin kung talagang siya ay gumagana. Okay? So ngayon po, ano po ang meron dito? So dito po, kung makikita natin, yung RF natin, meron siyang negative and positive terminal. So anong meron dito? Again, ang sabi dito, yung positive side ng nagkakaroon po tayo ng current na dumadaloy dito. So pag naglagay ka dyan ng 0 volts, tapos automatic di 0 din. May dadaloy dito na current. Ito yun, yung loop ng current na dinadaluyan yan. Pag dumaloy yung current na yan, guys, pag dumaloy yung current na yan, it creates what? It creates a voltage drop. Alam niyo naman siguro ang voltage drop. Ang voltage drop ay yung pagbaba ng voltage. Sir, saan bababa yung voltage? Sa RF. Sir, bakit dito bababa? Natural resistor yan. Diba? Ano bang ginagawa ng resistor sa circuit? Basic electrical engineering. Diba? Inire-resist siya, nag-o-oppose siya sa daloy ng kuryente, pinipigilan niya. Di syempre, magkakaroon ng voltage drop yan. Bababa dyan ang voltage. Natural yun. Okay? Paikot yan. Okay? Ngayon po, ang sabi na, so ang pinaka natin dito, para hindi kayo ma-overwhelm sa lot of information, ang pinaka gusto natin dito is what? Kapag nag-input ka ng voltage, dapat wala kang lalabas na voltage. Yun ang ideal. Kasi mamaya, meron yan na magiging specific na role. Ngayon po, ano nangyari dito? Yung current na magluloop dito sa feedback circuit, ang tawag dito guys ay feedback circuit, yan ngayon mag-create ng voltage drop. Saan ngayon sir mag-create ng voltage drop? Dito po sa ating RF. Naman sir, kung mag-create ng voltage drop, ano bang gusto mong makita ditong voltage kapag wala kang in-apply na voltage? Diba dapat 0 din yan? Di natural, dapat talaga magkaroon ng voltage drop dyan. Bakit? Kasi kung hindi dyan magkakaroon ng voltage drop, may lalabas dito na voltage. Sir, hindi ba maganda yun para may output voltage tayo? Hindi maganda yun kung wala kang nilalagay na voltage. Kaya nga, wala kang nilagay na voltage para wala din dito eh. Paano kung wala kang nilalagay tas may lumabas agad dito? Di wala yun. Sira ang circuit mo. Error yun. Kasi hindi yun pwedeng mangyari. Kung mangyayari yun, ibig sabihin may sira or may problema ang inyong operational amplifier.
Okay? So, ganun lang po. Nagkakaintindihan po tayo dito, guys. Maliwanag tayo. Ito naman ay sa non-inverting lang. Ano? Nagkakaintindihan po? Yes. Okay. Sige. Next. Bias current compensation. Ano na kaya ang sinasabi nating bias current compensation? Sige po, try po akong basahin ito. Pabasa. Bias current compensation. Voltage follower. The output error voltage due to bias currents in a voltage follower can be sufficiently reduced by adding a resistor, feedback resistor equal to the source resistance in the feedback path as shown in figure 12 to 31. The voltage drop created by I1 across the added resistor subtracts from the output error voltage. If I1 is equal to I2 and negative I2 source resistance, then the output voltage is 0. Usually I1 does not quite equal I2. But even in this case, the output error voltage is reduced as follows because IOS is less than I2. Okay, sige. So, ano po sir, pag sinabi nating bias current compensation, makinig mabuti ha, makinig. Ganito kasi ang mangyayari dyan. Kapag gusto natin na, kapag wala tayong in-apply na voltage, expected natin na wala dito na, wala dito dapat magiging output voltage. 0 volts ang in-input mo, ang output mo ay 0 volts din. Yun ang gusto nating mangyari, simulat sa pole. Okay. Pero again, hindi ganun nangyayari sa totoong buhay. Minsan, kapag wala kang ilalagay dito, may lumalabas na voltage. At again, ayaw nating mangyari yon kasi it means na may leaking o kaya naman meron pong problema ang ating amplifier. So anong gagawin natin dito? Kaya meron tayong tinatawag na bias current compensation. Ibig sabihin, ano yung kinakailangan nating gawin para ma-reduce o mabawasan yung output error voltage o yung error na voltage na lumalabas sa iyong output. Kasi nga dapat walang lumalabas dyan. May lumalabas. So anong kinakailangan nating gawin para siya ay mabawasan, para hindi siya magkaroon ng voltage na lalabas dito kung wala naman tayong ini-input. Yun ang tinatawag nating bias current compensation. Ngayon, may iba't ibang paraan kung paano natin yung gagawin. Bakit? Kasi may iba't ibang klase ng circuit. Kapag ang circuit na dinidil mo ay voltage follower, pag ito ay voltage follower, pag voltage follower po ang dinidil mo na circuit, kinakailangan po na ito ang gagawin mo para mabawasan yung output voltage na dapat hindi nga makita sa output. Ano yon? Kinakailangan po na ang value ng iyong RF, yung iyong feedback resistor, ito yon, ay equal sa value or sa resistance ng iyong source resistor. Okay? So pag voltage follower ang circuit mo or ang amplifier mo, ang op-amp mo, kinakailangan po ang value ng RF ay equal sa RS. Pag tinanong kita, bakit kinakailangan equal? Kasi sir, pag equal po sila, ganito ang nangyayari. Meron pong current na dadaloy dito sa loop ng feedback path at meron din pong isang current na dadaloy dito po sa may input. Anong meron kung may parehas namang dadaloy na current? Kasi sir, ang tendency po nilang dalawa is that they will going to cancel each other. Ang nangyayari po kasi nagka-cancel sila. Ayan na naman po sir, kapag nag-cancel sila. Pag nag-cancel po sila, it will reduce the output voltage. Specifically. Sir, kasi minsan, I1 does not equal to I2. But even in this case, the output error voltage is reduced. Okay? So kaya gusto natin equal sila. At para maging equal sila, para equal yung dadaloy dito at equal yung dadaloy dito, kinakailangan equal yung RF is equal to RS. Pero bakit nga ulit na gusto natin na equal itong dadaloy dito na current at dadaloy dito para mag-cancel? Kasi pag nag-cancel siya, mas malapit ngayon yung output voltage mo sa 0. Which is yun yung gusto natin kung wala naman tayong ini-input na voltage. So ngayon, pag tinanong kita, paano mo masosolusyonan ang output error voltage ng isang voltage follower? Sasabihin mo lang sa akin, sir, kinakailangan po ang RF ay equal sa RS. Kasi po, pag equal po silang dalawa, yung atin pong current, may dadaloy tayong current sa feedback path at may current po tayong dadaloy sa input.
At the same time po, kapag dumali sila, they will tend to cancel each other, which results to the further reduction sa output voltage natin, which is yun yung gusto natin, mas malapit sa 0 volts. Nagkakaintindihan po tayo doon, guys? Maliwanag tayo? Yes po, sir. Yes, Okay. Kaya ako pinapaulit-ulit yan para sa recitation nyo. Okay. Ganun pa rin tayo, pero this time, paano kapag ang dinidil mo na ngayon na circuit ay non-inverting and inverting amplifier? Kanina kasi voltage follower. So paano mo naman masosolusyonan ang isang ang isang output error voltage pero ang circuit mo ngayon or ang amplifier mo ngayon ay inverting and non-inverting? Makikibasa po ako. Bias current compensation. Non-inverting and inverting amplifiers. To compensate for the effect bias current in the non-inverting amplifier, a resistor, compensating resistor is added as shown in figure 12-32A. The compensating resistor value is equals the parallel combination of input resistor and feedback resistor. The input current creates a voltage drop across compensating resistor that offsets the voltage across the combination of input resistor and feedback resistor, thus sufficiently reducing the output error voltage. So the inverting amplifier is similarly compensated as shown in figure 12-32B. Okay, thank you po. So ngayon, ano naman tong non-inverting and inverting? Ano naman yung gagawin namin, sir, para magtama or para walang lumabas na output voltage dito kapag wala kaming nilalagay? Simple lang, guys. Mag-a-add kayo ng RC. Sir, ano yung C? Hindi ko pa sure masyado. Pardon me. Pero mag-a-add kayo ng resistor dito. Ano? RC. So ngayon po, sir, pag nag-add ako ng RC, anong meron dito? Pag nag-add ka ng RC, dapat yung value ng iyong RC ay equal kapag pinarallel mo ang iyong RF at RI. Okay? Ulitin ko ha. Kapag maglalagay ka ng RC, both sa inverting or non-inverting, maalin man dun sa dalawa, kapag naglagay ka ng RC, dapat yung value niya ay equal saan? Ay equal sa RI, sa parallel ng RI at RF. O bakit? Pag tinanong naman kita, bakit kinakailangan equal sila sa isa't isa? Kasi po, sir, it will create a voltage drop. Sir, saan siya mag-create ng voltage drop? Dito ulit sa RC. Voltage drop, pagbaba na naman ng voltage. So pag bumaba itong RC, bumababa din po yung ating output voltage. Pag mas bumaba yung output voltage natin, mas naging malapit siya sa zero, mas maganda. Kasi ibig sabihin, mas mas control natin. At the same time, mas walang error na nangyayari. Kasi ulitin natin, gusto nga natin kapag wala tayong in-input, wala tayong makukuhang output. Okay? So last run through, paano ulit tayo sa non-inverting and inverting amplifier para makorek ang output error voltage? Naglalagay tayo ng resistor, specifically RC, na ang amount ay equal sa parallel ng RI at ng RF. Bakit? Kinakailangan. Anong mangyayari pagkatapos nun? Kasi kapag ganun na nangyari, magkakaroon po ng voltage drop across RC, which makes your output voltage error furtherly reduced. Okay? Mas lalong mababawasan ng ating output error voltage. Nagkakaintindihan tayo dun, guys? Maliwanag po sa tatlong amplifier and kung paano natin sinusolusyonan ang kanilang output error voltage. Yes po, sir. Okay. Yung iba? Yes po. Okay. Next naman natin, meron naman tayong tinatawag na effect of input offset voltage. Ano naman kaya pag sinabi natin input offset voltage? So, makikibasa po ako. The output voltage of an operational amplifier should be 0 when the differential input is 0. However, there is always a small output error voltage present whose value typically ranges from microvolts to millivolts. This is due to unavoidable imbalances within the internal op-amp transistors aside from the bias currents previously discussed. In a negative feedback configuration, the input offset voltage can be visualized as an equivalent small DC voltage source as illustrated in figure 12-33 for a voltage follower.
Generally, the output error voltage due to the input offset voltage is output error voltage is equals to ACL multiplied by the input offset voltage, or for the case of the voltage follower, ACL is equals to 1, output error voltage is equals to input offset voltage. Okay, thank you very much po. So, papaano naman kaya itong input offset voltage? Guys, ang pinag-usapan natin kanina, current, yung bias current naman. Ngayon, offset voltage naman, yung pagkakaiba din naman sa voltage. Pero this time, again, voltage naman ang pinag-uusapan natin. Okay? So again, alam natin, ganun pa din naman guys ang concept. Okay? Ayaw natin na may lalabas na output voltage, specifically offset naman siya. Again, kanina current ang solution natin, 'di ba? Nagka-cancel, sinasabi natin nagka-cancel yung ating current para ma-reduce. Ngayon, ulitin natin voltage. Okay? Voltage. Pinapaulit-ulit ko ha dahil lang alam ko may iba sa inyo baka nahihirapan or hindi nakakasunod or narilito. So, pero kahit alam natin ganun po, hindi natin ma-avoid na magkaroon talaga ng difference, ng error. Pero kinakailangan niya, sobrang liit lang niya. Specifically into what ranges? Microvolts to millivolts. Bakit nga sir nagkakaroon po ng ganitong phenomenon or output error? Kasi guys, it is unavoidable imbalances within the internal operational amplifier. Okay? Nagkakaroon po tayo ng imbalances, kaya po hindi natin masisigurado lagi na meron po tayong na meron tayong output voltage na ideal. Okay? Ngayon po, ang sabi din dito, in a negative feedback configuration, the input offset voltage can be visualized. Ito yung input offset voltage natin. So ito naman, binanggit lang natin yung formula. So ngayon, alam na natin kung na may error. Pero tanong lang, sir, gaano kalaki yung error? Or ano ba yung amount ng output error natin? Ito yung formula para makuha natin yon. Closed loop voltage gain multiplied by the input offset voltage. Kung ang closed loop voltage gain mo ay 1, so you can say na output error voltage is equal to the input offset voltage. Dito kinocompute kasi alam nating may mali Pero pag tinanong kita, gaano kalaki yung mali? Gaano kalaki yung imbalance? Ito yung computation natin. Okay? So yan lang po. Tapusin mo na ang ating discussion. Makikibasa ako ng last slide. Input offset voltage compensation. Most integrated circuit op-amps provide a means of compensating for offset voltage. This is usually done by connecting an external potentiometer to designated pins on the IC package as illustrated in figure 1234A and B for a 741 op-amp. The two terminals are labeled offset null with no input. The potentiometer is simply adjusted until the output voltage reads 0 as shown in figure 1234C. Okay, thank you very much po. So guys, kung makikita natin sa input offset voltage compensation, paano naman natin masusolusyonan yung voltage by voltage? Kasi voltage compensation. 'Di ba kanina current compensation, ngayon voltage compensation. Guys, yung mga inano natin kanina, yung mga paraan na yon, yun po ay mostly traditional way. Yun yung fundamental concept. In reality, kapag nakalagay na yan sa ating mga circuit, may potentiometer na yan. May external potentiometer na yan. Yung external potentiometer na yan, yan na yung kusang mag-a-adjust para bumalik yung output mo sa 0 volts. Okay? So yung kanina na mga paraan na naglalagay tayo ng mga RF, dapat kinakailangang equal sila, etc. Yun po ay yung sinauna. Hindi naman total sinauna, yun yung fundamental concept. Kaya tinuro siya. Pero in reality, automatic na yung na-adjust by using the potentiometer na naka-embed na din sa inyong operational amplifier. So ngayon, bakit ba sir addict tayo sa 0 volts? Bakit ba addict tayo na ang output ay maging 0? Anong concept ang meron doon? Kung pag tinanong nyo, di ba dito sa mga offset null na to? Okay, bakit gusto natin laging 0? Guys, it is the first line of diagnosis. 'Di ba? Yan lagi yung una nating nakikita at napapansin para malaman natin kung ang isang device ay may sira. Sir, hindi ko gets. Namatay ang cellphone mo. Hindi mag-on, 'di ba? Ang conclusion mo kahit na nag-charge, chinarge mo na, pero hindi pa rin mabuhay. Anong conclusion mo? Sir, may sira. Sira na ang cellphone ko. Wala na 'to. 'Di ba?
Bakit mo alam? Kasi sir, chinarge ko na. Wala po. Hindi talaga. So so possible na may problema saan? Possible na may problema sa battery, pwede rin sa LCD, etc. 'Di ba? So ibig sabihin, yes, maraming possible na problema pero nandoon yung thought na may problema. Kasi yung 0 volts, yun yung origination ng problem lagi. Yung concept ng nothingness, yung concept ng pagiging zero, yun lagi yung ating pinagbabasihan. Okay? Laptop mo hindi bigla gumana, hindi na mag-on. 'Di ba? Alam mong may sira, hindi mo lang alam kung ano 'yun, pero certain ka na may sira. 'Yun yung gusto natin. Hindi naman natin gustong ma-diagnose agad-agad na kung anong sira eh. Ang gusto lang nating malaman on the first place ay kung may sira siya. Okay? Kung may sira siya. Kung wala, edi wala. Pero 'yun ang first line of our defense. First line of our diagnosis. Kung meron kang output voltage, kung meron kang, kung alam mo yung concept ng pagkakaroon ng 0 volts, for sure, magigets mo yun. Diba? Kasi yun eh. Lalong-lalo na kapag sa mga cellphone natin, diba? Biglang hindi na lang nag-on. Kahit chinarge mo na, hindi na lang nag-on. So, conclusion mo agad, ay, may problema to. Diba? Ganun po din sa ating operational amplifier. Kaya addict na addict tayo sa 0 volts. Kasi yun ang makakapagbigay kasi sa atin na idea just in case na pumalya siya during their operation. Para alam natin, okay, may sira to. Hindi pa lang natin alam kung ano yung sira nito specifically, pero alam natin may problema to. Nagkakaintindihan po tayo doon, guys? Maliwanag po. Yes po, sir. Yes po. Yes po. Okay. Thank you very much po. So, that concludes our presentation. Sakto din na 5:30 tayo natapos. Okay. So, bale, may matitira pa tayo na 1 hour and 30 minutes. Kagaya ng pinagawa ko sa O6, gagawa lang kayo ng activity up until ngayong araw, 11:59 p.m. Ano lang yung natutunan nyo so far sa ating lesson sa operational amplifier. So, gagawin ko, mag-upload ako ng part 1 at saka ng part 2 ng operational amplifier sa inyong Google Classroom. Once na naka-upload na po ito sa G-Class, pwede nyo itong pagbasihan. Wala po tayong susundin na format. Wala rin tayong susundin na minimum pages. So, kayo ang bahala doon. Ang mahalaga din at saka naka-type naman siya. Naka-type naman po ito. Wala kayong susundin na basta connected sa lesson ha. Baka naman ang ilagay niyo ay yung mga advanced lesson agad na So kayo na po ang bahala doon kung pero hindi ko naman i-record na ito ay 110. So hanggang 11:59 lang. Hindi kayo na ang bahala sa font, kayo na ang bahala sa lahat. Kaya nga sinabi ko na yun na okay? Yun lang naman. Meron pa po bang questions and clarifications? Wala. Okay. Meron pa kasi ako. Ngayon po sa mga sa mga O1, ngayon po ay pwede na kayo mag-upload. Ayun, nag-upload na nga. Pwede na kayo mag-upload. Ayun nga. Yeah, may upload na pala kayo sa Google Sheet, sa G-Sheet ng laboratory recording. So, gagawin lang po natin hanggang 11:59 lamang po ito ngayong gabi. So, kinakailangan po, same process, yung unlisted po, yung link ay ating ilalagay at ipipaste. Once po na, wait lang, meron agad dito sa lab recording kayo sa O1. Laboratory number 2 na recording. Wait lang. Bagal naman. Ayun, may lab 2 recording na pala tayo. No topic pa nga lang to. Okay. So, yung G-Sheet natin ay ibibigay ko ulit sa inyo. Wait lang. Tapos, pag nag-a-upload po kayo, make sure na ang gamit nyo, yung sa G-Sheet pag nagpe-paste kayo para maka-access kayo sa Google Sheet po, ay naka-G Suite kayo. Hindi kayo makaka-access ng hindi kayo naka-G Suite kasi naka-set yun sa G Suite lang. So, akin po itong ilalagay ulit. So, sa lab recording po, kinakailangan po na mag-turn in ulit lahat ng group members. Okay? Kinakailangan mag-turn in lahat ng group members, otherwise hindi po kayo or mamamahinusan po kayo. Pero sa case ni Hernandez, checkin ko pa din dahil nga naman mahirap. Mahirap nga naman kapag may ganun kang na pag-group, medyo may ganun kang ka-member. Tapos po sa mga nagtatanong, kailan sir ang peer evaluation? Sa Sunday. Sa Sunday ay 2 araw naman ang ibibigay ko sa peer evaluation.
Pero sa lab recording, dapat yan ay uploaded at nakalagay na ang link hanggang 11:59 p.m. Ngayon po, pag nalagay na ang link sa Google Sheet, ay pwede nang mag-turn in lahat ng kagroup. Kindly monitor all of your group mates ulit kasi pag may isa dyang hindi naka-turn in sa lab recording, possible po na may minus ang inyong reporting sa lab. Okay? Ang hindi ko lang idadamay ay ang peer evaluation. Kasi po sa peer evaluation, kung sinong hindi makakapag-evaluate yun na lang isi-zero o hindi na madadami ang ka-group mates. Okay? Yun lang naman. So meron po ba kayong questions pa and clarifications regarding sa final project, sa lesson, or next week na pala lab 3 tayo ha. Pero i-upload ko din tong part 1 and part 2 ng FET, ay ng OPAM. Meron pa bang questions and clarifications? Wala na. Namatay na. Aray. Okay, sige. Mr. Balyat, wala namang question? Wala po, sir. Okay, ito ang numero 1 kung si Mr. Balyat. Ano yan, tawag dito, model yan ng Head and Shoulder. Okay. Sir, excuse po, ay cream silk pala. Pwede po ba humabol sa attendance? Sige, Mr. Luis, wait lang. Lagay kita, Luis. Okay, sige. Meron pa kayong question? Meron pa kayong clarification? Ayan, ito naman ang number 1 natin. Sige, number 1, Mr. Prince Charles Coloma. Sir, ano daw po yung name po sa YouTube link po na ilalagay? Kagaya galing din po ng last. Kagaya na lang din ng last. Thank you po. Yan, yun, humabol na si Mr. Anshoko. Yun naman pala, humabol na siya. Okay. So makikibigay na lang po yan, Mr. Hernandez. Nasabi ko na na rin ha, pasabi na lang para kayo na lang ang mag-usap-usap sa pagte-turn in. I-turn in agad pag na-paste na, i-turn in agad. Sige. Meron pa? Meron pa nga habol? Sige na, credit ko na both. Meron pa po. Mukhang wala na. Buti pa si Miss Cariaga. Puso ng puso yan. Di ba? Uto-uto ka. Sige. Okay. Kung wala na kayong questions at wala na kayong clarification, so makikiintay na lang po akong i-upload it. Ayun, sige. Sabi sa inyo Sige, dapat tinatapos na natin ito maaga. Sige, Limuel Corpus. Mr. Corpus, ano po yun? Yung receipt na lang po, sir. Ayaw nga. Oo nga pala. Yun, buti na. Ito yung maganda. Nagre-rest. Tama nga naman. Taas na kamay lahat ng bumasa. Sa O1 muna, sa O6 saka kayo sa Sunday. Wait lang. Sabihin niya pag tinawag ko, sasabihin sa akin kung ilan na na-credit. Tapos po, makikibabaan agad kapag na-credit ko na ha. Okay. Sige, let's begin. Pwede na umalis O6, sir? Oo, may volleyball ka pa yata Sige, umalis na kayo. Sige. Okay lang, sige lang. Pwede na kayong umalis, guys. Pwede na. Sir, thank you po. Thank you po, sir. Thank you po sa iyo. Thank you po, sir. Okay, sige. Anong ayaw niya sa O6, guys? Sabihin niya sa akin. Hindi, okay lang. Sige po, checkin natin. Wag, may mga tropa daw dyan sina Regjan, may tropa daw dyan Talagang proud na proud sila Nodera at saka sina Briones dyan Okay, Corpus. Sir, 2 points po. Kasama na po yung last time. Okay, sige. Pasama na rin ang last time Next po, si Mr. De Torres. Last 2 po. Okay. Guys, makikibaba ng kamay pagkatapos makredit. Pag na-credit ko na. Next, Barayro. Last 2 po. Okay. Next, Hernandez. 3 po. Nagbabata ka ngayon Wieland Nagbabata ka. Okay. Next. Atin ang lupa. Anilao. Plus 1 po. Ano daw? Plus? Ano daw? Plus 1 po, sir. Okay, plus 1. Next. Coloma. Plus 2 po. Okay. Hindi pa ba sapat utoy na 94 ka pa sa subject natin? Okay lang. Okay lang yan. Aguila.
+1 lang po, sir. Next. Sino pa sunod? Bermido. +2 po, sir. Next. Kambal. +2 po. Okay. Next. Sino pang sunod? Balyat. +1 po. Okay. Next. Rivera. +1 po. Next. Alamag. +1 po. Next. Aldrin. Ay, Gonzales pala. 1 po, sir. Okay. Sadyang X yun, hindi ano talaga. Aldrin X talaga. Like, walang meaning ang X. Opo. Okay. Sada po. Sige. Talagang inano ka lang, no? Pinagtripan lang na magkaroon ng X. Okay, next. Joke lang. Espayos. +1 po. Okay. Espayos. +1. Next. Hamisola. +1 din po. Okay. Meron bang naka 100 pa? Yung lampaso. Ay, meron nga. Sino tong epal na to? Ay, sorry po. Si Coloma pala. Sorry guys, sorry. Ika-curve natin eh. 28. Sorry. Siya ngayon ang ba tayo ng perfect score. Wait lang. Curve natin. Okay. Kasi 10 siya. Okay, sige. Don't worry guys. Kayo naman ay for sure. Okay. So may questions pa in clarification? Wala na? Okay, so wait for me to upload this ha. Tapos mag-upload din ako ng activity. 11:59 lang yon today. Ano? Kaya nyo yan kasi type lang naman yan. So if that's the case, sync na lang tayo sa natitirang oras natin. The class is now dismissed. Mr. Corpus, makikisan na lang po ako ng screenshot mo sa ating GC as the proof. Thank you very much po guys. You can now leave po sa ating meeting. Thank you. See you on Sunday for the operational amplifiers part 3. Thank you. Thank you po, sir. Thank you guys. Thank you po, sir. Thank you.